Alright, meron po tayong email dito, na-receive lang natin kanina. So, sabi dito is, "Hi po sir, I am Emily. Now ko lang narinig yung red pill po na yan. And nakaka-intrigue lahat ng mga podcast nyo dun sa TikTok. Hanggang sa every night ko na siyang pinapakinggan." Alright? Ask ko lang, bakit parang cold na mga guys ngayon wherein kahit you try to play hard to get is parang di na sila nagre-respond sa ganun and nile-let go na nila. Is there something weird na nangyayari ngayon sa mga guys? Thanks po. Alright, so this is a quick response lang po kasi may nag-send po sa atin. I think ito po ay babae na viewers natin at listeners sa podcast natin sa TikTok, Podcast on the Red Pill page. So, natanong niya po rito is that sabi niya is bakit parang cold na daw yung mga guys kahit mag-play hard to get ka, pag hindi na sila nagre-respond sa ganong klaseng test ng babae. Parang ganun yung ibig niyang sabihin So si Emily po, right? Di po niya sinabi kung tagasan to. And well, nga pala, thank you po Miss Emily sa email. Alright. Okay, sasagutin po natin to. Ang sabi po ni Miss Emily, ang kanyang tanong is that bakit cold ng mga guys? Well, hindi po sila cold. I just want to correct po Miss Emily, hindi po mga cold ang guys. Right? To be honest, they are welcoming. Right? They are trying to, to show their interest and dedication whenever they saw an attractive woman, and sometimes even though it's not attractive, it's a average woman only, they are still willing to step up and try all their best just to catch the attention of that woman. So hindi po sila cold, Miss Emily. Ngayon, ang tanong po niya, bakit ba to? Wherein kahit you try to play hard to get is parang di na sila nagre-respond. So meaning, ano ba? Nagre-respond? Okay, sige, gets. So, ang sinasabi pala rito ni Miss Emily, so yung mga babae kahit nagpapa-hard to get, nagpapakipot, hindi na, parang ibig sabihin, hindi na pinapatulan ng mga lalaki, nile-let go na lang. Hindi na naghahabol ang lalaki. Okay, gets. Okay, gets ko na. Yan ang sinasabi ko. Sinabi ko na sa inyo mga kababaihan. Marami tumatawa lang sa culture shift na sinasabi namin dito sa Red Pill community. Yan. Nakita niyo po yung latest na update ngayon na ibinalita na maraming mga single na Pilipino na hindi na nag-aasawa yung iba. Well, hindi lang po yan regarding sa dahil nga sa walang stable financial, marami ring mga ibang reasons dyan. Alam niyo na kung ano yung mga ibang reasons dyan. Okay? Now, ito yung sinasabi ko sa inyo. Itong babaeng viewer na ito na si Miss Emily, nagtatanong siya, bakit para daw cold yung mga guys? Ito po yung maagang indikasyon ng epekto ng enlightenment. Actually, sa panahon na po natin ngayon na uso ang manosphere, we can consider this as era of enlightenment. Parang ito yung pinaka-renaissance ng mga kalalakihan. Bakit? Kasi po, unti-unti na nilang nare-realize ang katotohanan na minanipulate lang ang isip nila. Kinulto lang sila ng kulturang chivalry at gynocentrism. Ginamit lang silang lahat para sa kapakinabangan ng mga babae na walang balik sa kanila. Sinabi ko na po sa inyo, hindi biro ito at nagsisimula na ito. Ayan na. So tinatanong dito ni Miss Emily, yun, hindi na nagre-respond sa lahat ng mga mind games testing, playing hard to get yung mga lalaki. So ang sinasabi pala niya rito, akala ko naman di nagre-reply yung lalaki. Sorry guys, na-misinterpret ako. Sabi pala niya na hindi na naghahabol, hindi na nanunuyo yung mga lalaki. Kahit magpakipot yung lalaki, nile-let go na lang nila. Siguro binablock pa. Ayan ang sinasabi ko, bakit po? Ito po yung era ng manosphere na kung saan marami nang nakaka-discover ng red pill. Right? Unti-unti na nilang nare-realize ang value nila bilang lalaki
At malaki po ang aming kontribusyon dito dahil nalaman ng lahat kung paano kinulto at minanipula ng society, ng turo ng school, right? Ng parents, right? Ang mga lalaki para sintahin at luhuran ng babae. Nag-uumpisa pa lang yan, sinasabi ko na sa inyo. Okay? Within the span of 10 years, dyan nyo na makikita yung epekto niyan. Magagaya rin tayo sa United States na ayaw na magpakasal ng mga lalaki rin. Yung iba, ayaw na rin pumasok sa relasyon. Yung iba, wala nang interes sa babae. Sige, tuloy nyo lang yan. Alright? Yan po yung sinasabi ko. At yan na. May babae pang nag-email dito na si Miss Emily. Tinatanong niya to. Di ba? Unti-unti na pong nare-realize ng mga lalaki yung value nila. Kasi marami nang nakaka-discover ng female nature at ang manipulative nature ng babae. Kabisado na nila kahit ang biology ng babae, ang psychology ng babae, ang emotional ups and down ng babae, ang ovulation period ng babae, na kung saan may kinalaman ng double mating strategy o alpha seed beta need. Alam na rin nila ang manipulation tactics ng babae, alam nila kung ano ang mga mind games ng babae. Lahat wala nang sikreto, wala nang mystery pa. In conclusion, kabisado na ng mga lalaki ang gender na babae, wala na. So, yun ang isa sa mga big factors kung ba't hindi na sila tumatalab. Like, hindi na sila nagre-respond, hindi na sila sumasakay sa bitag ng mga babae. Nilelet ko, yung iba binablock na lang pag playing hard to get. Yan ang sinasabi ko po sa iyo, Miss Emily, at sa inyo po mga viewers. Lalala pa yan. Yun na yung ine-expect natin eh. Kasi nga, the more na nalalaman to ng mga lalaki, mamamatay, manghihina at unti-unting mawawala sa mundo ang gynocentrism at chivalry. Hanggang sa dumating yung time, wala nang interes ang mga lalaki sa relationship, sa kasal. At malalaman pag pumasok na yung sex dolls at AI, artificial intelligence, humanoid robot na babae. Which is marami nang gumagawa niyan ngayon. So, ini-expect natin unti-unti nang manghihina ang dating relationship. Maraming mga magiging single niyan, mga single mom din na mga babae, dahil nga sa mga lalaki lang lumileverage ng power at upper hand ang babae. Dahil kung wala namang lalaki na mag-i-initiate ng effort, hindi rin magkakarelasyon ang babae dahil wala po silang lakas ng loob para mag-initiate. Okay? Ang kaya lang nilang gawin ay magparami ng options, right? Magpeke ng mukha, make-upan, right? Pero hindi naman po talaga sila maganda. Hanggang ganyan lang kayang gawin ng babae. Aside dyan, wala na yan. Right? Ito na. Nakikita nyo na yung maagang damage. Okay? Yung maagang impact nito sa society. Nagsisimula pa lang yan. Right? At buti naman at in-inform mo kami, Miss Emily, na ganito na pala yung nangyayari ngayon sa mga lalaki. Hindi na sila kahit kailan man nagpuput ng effort na sintahin pa, habulin pa, hindi na, nilelet go na nila yung mga babae pag ganito. That means, alam na nila yung kabuang gender na babae. Wala na kayong maililihim sa kanila. Alam na rin nila kung paano i-handle ang mga ganitong situation. Dahil bakit? Nakaka-adapt na ang mga lalaki sa ganito. Unti-unti na nilang natatanggap na ito ang reality at hindi na sila sumusunod sa chivalry style, sa gynocentric style ng society. Right? At yung iba hindi na rin naniniwala sa romantic love. Yung iba wala nang interes magpakasal. So, within the span of 10-year prediction, dyan na makikita po yung epekto niyan. Magagaya na rin tayo, hindi malabong mangyari yan. Babagsak ang dating relationship dahil sa ganitong nangyayari na kawalang importansya ng mga babae sa mga karapat-dapat na lang. Maraming salamat po, Miss Emily, sa email at po na marami po kayong natutunan na bago. Pakisubscribe po kami sa aming YouTube channel at pakifollow rin naman po kami dito sa aming TikTok podcast ng The Retro Page. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo, brothers, sisters, sa susunod na episode ng The Retro Page TikTok podcast. Goodbye, guys!